I am Angelilian. Welcome to my channel. Compare siya sa i-compare siya sa medium size. Maliit lang siya. So, kung yung normal na size, ito siya. So, maliit lang talaga siya. So, maganda siyang tingnan kasi normal lang siyang sleeves, pero Pilipiniana. So, ito ang topic natin ngayon sa ating video tutorial na Pilipiniana sleeves at sa ginawa nating patigas dito sa sitro na sleeves or sito na Pilipiniana. Kung ganitong manipis lang yung gagawin nating bolero or Pilipiniana, yung ginagawa kong patigas, ay ito yung ginagawa ko siyang patigas kasi para hindi siya masyadong halata kapag ka nabuo na ganyan. So, sa pag-pattern, ito yung ginagawan ko muna ng pattern. Dito ko muna siya iguguhit bago ko siya i-transfer dito. Tapos, yung magkasing sukat lang siya. So, ang pangalan pala sa amin nito ay Fine Screen. Nakita ko ito sa Orange app. Ang pangalan nila nito ay Crinoline. Pero dito sa amin, ang pangalan nito ay Fine Screen. Plastic siya na materials. Karaniwan siyang ginagawang patigas sa mga damit. So, first natin gagawin is mag-fold na tayo ng Fine Screen. So, para hindi siya masyadong mahirap i-control, so, ganyan lang natin siya. Isang side lang muna. Ganyan. Yung kulay pala nito, meron itong iba't ibang kulay. Merong gray, may skin tone, merong black. So, ito, yung gagamitin ko kasing tela is off-white. So, yung white ang ginagamit ko. Para hindi siya obvious. So, ipin muna natin siya para stable yung materials bago natin siya guhitan. So, yung gagawin nating armhole is 16. So, para hindi siya masyadong masikip, pwede natin siyang gawing 17. Pero ito, kasi maliit lang yung babae na magsusuot nito, okay lang siya 16. Ang gagawin natin, yung hindi lang masyadong malaki na sleeves. So, halimbawa, yung taas ng sleeves niya is 7 ang kukunin natin kasi maliit lang siya ng babae. So, plus 2 and a half. Ito, bawasan pa man natin ito ng tahi. So, pwede nang dagdagan natin dito ng 1/4. Diyan tayo magsimula. Tapos 7 plus 2 and a half magiging 9 and a half. So, diyan natin siya i-line. So, yung lapad na gagawin natin is 7 para hindi siya masyadong malapad. Sakto-sakto lang. Pero kung gusto niyo yung lapad na 6, pwede rin siya. I-tutorial natin yan sa susunod na mga vlog. So, sa ngayon, gagawin natin is 7. Yung lapad divided by 2 is 3 and 1/2. So, ito, para hindi masayang yung gagawin natin tama-tama lang ang sukat. So, yung 7 na lapad, dagdagan natin ng 1 inch para allowance dito sa side. Sewing allowance. So, meron siyang matitira. So, sayang naman. So, para matipid natin, pwede natin siyang ganyan. Tandaan nyo, yung lapad is 7. Yung 7 plus 1 is 8. So, para hindi masayang, iusog natin. Ganyan. So, kailangan yung grano ng yung tela dapat naka-align siya para hindi siya masagwang tingnan. So, yan, nakuha na natin yung pinaka-straight na hubog ng tela, ipin natin siya. Ganyan pagtipid sa tela. So, ito, pwede naman din yung ganun lang kasi yung ibang side nito hindi na siya magagamit. So, waste na talaga siya. Pero, kung marunong kayo manahi ng parang clip sa buhok, magagamit nyo yung mga putol-putol nito.
Marunong din naman ako niyan, pero wala na akong time para sa mga ganyang gawain kasi palagi akong busy sa pananahi. So, dapat lapad niya is 8. Tapos sumobra pang ito, pwede pa natin siyang i-adjust. Kasi minsan yung mga ano ko rin dito, ginagawa kong ibang project. So, yung mga leftover, meron pa talaga siyang pwedeng paggamitan. Ganyan, linipin natin siya pagka naka-align na yung tela. Para stable siya kapag naguhitan na natin tapos gupitin. Hindi mag-iba-iba yung ano kasi masagwa yung ano sa tela kapag hindi naka-align. Yung maglukot-lukot yung ibang side. Dapat naka-align yung ano sa tela. So, ganyan. Tapos, proceed na tayo sa sukat. 7 dito 1/4. Dyan natin ang allowance sa may baba na nito. Yung allowance para sa tahi. Dito na natin kunin yung allowance. So, ang sukat is 7 plus 2.5 is 9.5. So, 16 yung ano natin na armhole. So, 1/2 ng 7 is 3.5. 3.5. So, yung 7. Ganyan na siya paggawa ng rectangle. So, ang kukunin natin na sukat sa armhole. Yung na-discuss natin na kung ang armhole niya is 16, pag ganyan man yun. Halimbawa kung ito ang length ng sleeves. So, 16 plus 1 kasi 1 inch ang sewing allowance pag ganyan. So, kasi hindi tayo magkasya sa pleats ng ganyan at wala siyang pleats allowance. So, ito yung paraan natin. So, mag-curve tayo dito. At sukatan natin ito ng parehong sukat, 2.5 pa oblong. So, yung armhole niya na 16, i-plus natin siya ng 7 or 6.5. Pero karaniwan kong ginagawa, 7 para mas meron tayong mas ano na allowance ba para sa pleats. So, 1/2 ng 16 is 8. Plus 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 15. 15 plus 1 is 16. Yung 1 para sa sewing allowance. So, sukatin natin siya. Ganyan. Yung ginuhita natin 2.5 para sa pleats allowance. So, kung ganyang tingin nyo masyado na siyang mahaba dito, pwede nyo siyang i-adjust. So, ang dapat natin kunin dito is 8, diba? So, yung 16, pwede nyo bawasan ng 10, adjust nyo lang siya sa pleats. So, magiging 15 na lang plus sa allowance ng tahi. So, ganyan siya. So, pagkasukat natin, ganyan. So, kulangin talaga siya. So, ang gagawin natin, dagdagan natin itong length niya na 7. Gagawin natin siya 8. So, 8 plus 2.5, magiging 10.5 na siya. So, yung tayo niya, ganyan na lang natin siya. Kasi kung sukatin nyo siya dyan, so, magiging dito na siya. So, tinuturo ko sa inyo kung paano kayo mag-adjust based sa armhole. So, dyan tayo mag-adjust. Kung ma-finish siya, yung pinaka-length ng sleeve niya is 8. So, hindi siya masyadong malaki. Tama lang din siya. So, kung sukatin natin siya, magiging 15. 15.5 na siya. So, pwede na siya. Yan na yung gagawin nating base para sa Filipiniana sleeves.
So, ipin muna natin siya bago gupitin. Pati natin muli kasi na-erase yung mga ano sa marker kasi ito madali lang siyang mawala kasi yung ginagamit natin hindi tela. Fine screen siya. So, dyan siya. Tapos ito yung cut natin with allowance na ito siya. Then, ito. So, yung isang kapares niya is ganito na din pagkat. So, explain ko ulit. So, una natin ginagawa is 7 yung length, diba? Yung karaniwang length lang ng sleeves. So, pag ginawa natin siya ng pang pleats, mag-shortage tayo sa length niya ito. Mag-shortage tayo sa pleats allowance. So, ang ginawa natin, i-adjust natin yung length para magsakto yung ano dito, yung armhole at saka pleats allowance. So, yan, nagdagdag tayo ng 1 inch dito sa length, dagdagan din natin dito sa pleats allowance. So, para magiging finish niya is 8. So, kung sukatin natin siya, tama na siya sa armhole allowance with pleats allowance. So, plus na siya dito 1 inch at saka dito sa pleats. I-cut na natin siya. Ito na yung magiging base natin sa Pilipiniana natin. Pero hindi tayo mag-short kasi ano pa natin, i-born pa natin yung pinakadulo. So, mag-adjust tayo ng, pwede rin yan siya tupiin mamaya. Tapos na sa pag-pleats, yung mabuo na lahat. Depende na sa inyo paano siya linisin. Pero, mas maganda kung meron kayong extra allowance ito na 1 inch. Kasi pwede siyang i-fold pagka nag-finish na tayo sa sa pleats. Yan, 1 inch siya. So, ito, wag mo muna siyang planchahin. Kasi kapag na-plancha siya, ano na siya, mag-dent. So, yung dent niya is mag-steady na siya, hindi na siya mawawala kapag na-plancha na. So, ito na yung pinaka-pattern natin sa ating Pilipiniana sleeves. So, dapat itong pagka ito yung materials na ginagamit yung patigas, i-flat nyo talaga siya kasi plastic mag-bounce. Dito yung allowance ko na hindi siya nag-straight. So, straight ko na lang yung allowance. Pinaka-allowance niya is 1/2 na lang, hindi na yung extra na 1 inch. So, yung allowance niya is nagiging 1 and 1/2 na kasali sa extra. So, itong pinaka-center, lagyan natin siya ng palatandaan. Pati rin dito. So, para magpantay yung isang side at saka yung tela, gagawin natin, i-flat natin siya pareho. So, ito na yung pinaka-base natin. Dapat naka-align yung sa tela bago natin siya i-cut kasi para hindi siya mag-wobble ba kapag binuo na natin. So, mag-flat na tayo nito, fine screen. Tapos mag-flat din tayo ng tela. So, ipailalim natin yung tela kasi mas magaan itong fine screen. So, meron ako nagawa nito. Ito yung niya. So, kung nakikita nyo, hindi siya malaki masyado. Yung armhole niya nito is 20. So, parang normal lang siya na sleeves. So, hindi siya masyadong malaki. So, kasi ngayon, maraming gusto mo papagawa ng hindi masyadong malaking, kasi nasasawa na sa malaking sleeves ng Pilipiniana. Yan siya. So, ito din yung gagawin natin. So, mag-flat tayo ng tela para sa left and right na tela na sleeves.
So, ito na yung tela. Yung dalawang side ng tela. So, double ko siya pagka ano. Para isang cut na lang. So, ito yung ginawa natin kanina. So, ipatong natin yung fine screen sa tela. Saka natin siya ipin. Kasi dapat naka-align yung tela para hindi naman siya yung pinaka-finish niya. Dapat kunin natin yung pinaka-alignment. Kasi nagmamatter yun sa finish. Yung alignment sa tela. So, ito na yung nakat natin kanina. So, kung pwede rin siya, i-flat nyo muna sa plancha bago nyo siya ilapat dito. Para flat talaga siya. So, ayan na siya. Kung titingnan natin, yan. Yung nakat natin. Kasi hindi siya masyadong kita sa video kasi see-through. Ito na siya. Oh. Ayan. So, yung pinaka-side sa baba, dito na natin siya ilapat. Pin. Siguraduhin nyo lang na naka-align yung tela bago siya ikat para maganda yung buo niya. Pantay. Kasi kapag nakat na natin yan, ayan siya. Kasi matigas yung fine screen. Kasi plastic siya. Mag-bounce talaga siya. Kaya dapat ipin siya. Para hindi siya ma-deform. Then, cut na natin siya. Pagka kayo na nag-cut, makikita nyo yan. Dito sa video kasi hindi siya masyado. Makita kasi puti. Yan na siya. Yung dalawang side. Itong tinupi natin, hatiin na natin siya. Note, bago nyo siya tahiin, para hindi siya yung mga sides, sunugin nyo siya ng candle. Yun ang ginagawa ko palagi kasi yung side nito is masakit. Para siyang karayom na tumutusok. Yan na siya. So, muna natin siya ng candle. Pagkatapos natin siyang ikat, kuha tayo ng candle saka sunugin natin yung bawat dulo para hindi siya masakit kapag sinuot na. Kailangan natin yan siyang sunugin bawat dulo kasi yung dulo niyan masakit siya kung masagi sa balat. So, kapag nagsunog kayo ng tela or ganitong materials, dapat yung sa blue flame nyo siya itapat yung materials para hindi siya mag-itim kapag sinunog na siya. Yung result niya hindi siya itim. Yung parang normal lang siya na kulay sa tela. Kasi pagka doon siya sa dulo yung red flame, ang result niyan masyadong maitim yung dulo sa sinusunog mo. So, dapat doon mo siya itapat sa blue flame para malinis lang siya. Yung pagkasunog natin sa dulo, dapat hindi siya steady yung kamay mo. Dapat running talaga siya kasi nasusunog yung materials kapag hindi continuous yung galaw ng kamay. Then, pagkatapos siyang sunugan sa dulo, i-attach na natin yung tela doon sa fine screen. So, itapat muna natin siya at ipin para magkapareho talaga siya at balance kapag binaliktad na natin. Then, i-attach natin ang
pine screen saka yung tela sa may sleeve hole. Sa pagtahi, iharap muna natin yung sa may pine screen, yun ang harap na tinatahi natin. So kapag hindi siya yung nagpantay, ibaliktad natin siya. Doon sa kabila naman tayo magsimula hanggang magpantay ang tela saka yung pine screen. Kasi hindi naman talaga yan siya pwedeng hindi magpantay kasi pareho lang yan pagkakat. Ang tendency kasi niyan dahil sa magkaibang materials kaya sometimes nagiging ganyan siya. So, ang gagawin natin dyan para magpantay siya, baliktad mo siya doon sa kabilang dulo ka na naman magsimula tapos hanggang sa matapos doon sa kabilang dulo din. Pagkatapos niyan, i-flip natin siya yung sa may pine screen banda. Doon natin siya tahian ng 1/16 para maging stable yung yung pine screen sa kabilang side kasi yung pine screen kasi mag-bounce kasi siya dahil sa materials na plastic. Kaya dapat itahi natin siya para stable yung niya ba. Yung term namin sa Bisaya, yung hindi musukol ba. Para stable siya, yung steady lang siya. Kasi ang pine screen, pareho siya sa yung horsehair, yung mag-bounce siya. Kaya maganda siya gawin sa patigas kasi mag-steady lang yung niya, hindi siya magiging soft kahit na tagal na siyang ginagamit. Pagkatapos itahi natin yung sa may armhole banda. So itahi natin yung tela at saka yung pine screen. Kasi kapag nag-pleats tayo, kailangan magkasabay siya sa tela. Kasi itong pine screen, mahirap siya i-manage lalo na kapag hindi ka pa masyadong sanay sa paggamit nito. Kaya ito yung technique niya. So, yung pinaka-center, dapat ipin yan siya. Hindi siya hayang makawala kasi parang may sariling mundo yung pine screen. Yung anong gusto niyang doon siya. Kaya dapat mayroon kang technique kung paano siya ma-manage. So, yung bawat center dapat ipin yan siya para stable yung pagka-plates natin, ma-manage natin yung plates. Lalo na sa bias na part ng pine screen. Mostly, kapag hindi ka pa familiar sa pine screen sa paggamit nito, hindi mo pa siya makontrol. Kasi magtataka ka na lang pagkatapos mo siyang hindi siya sumasabay sa yung pagka-pleats pagkatapos siya matahi. So, ito yung technique niya. Panoorin nyo lang siyang kung paano ko siya ginagawa sa plates. So, dapat yung center, i-pin siya kasabay doon sa may pinaka ilalim na part para stable na siya. So, yung mga plates lang sa bawat side niya, yan lang muna i-pin natin, i-manage bago natin siya itahi or i-plancha. So, kapag na-plancha na yan, hindi ka na mahirapan kung paano siya itahi or mag-stable na kung ano yung ginagawa mong pleats, mag-stable na yan siya. So, pagkatapos mo yan ma-pleats, kapag hindi pa yan ma-plancha, yung bias na part, hahaba yan siya kapag nag-pleats tayo dahil sa plastic na materials. So, i-balance muna natin siya. So, tingnan mo yung pleats. I-ayon mo siya sa bias na ng tela. So, i-cut na lang natin yung mamaya, yung mga humaba. So, sukat muna natin siya. Tingnan natin kung tama ang sukat. Dapat 16 siya. So, i-adjust muna natin siya sa may pinakababa bago natin siya i-marking sa cutting. Anyway, kapag
natahi na yan, magsakto na yan siya. Kasi mag-stretch man yan doon sa may sa may bias na side. So kahit sa tingin mo kumulang siya ng half inch, tapos na siyang tahiin, magsakto na yan siya. Dahil yan kasi sa materials. Iba kasi ang materials na fine screen sa ibang materials. Mas maganda kung subukan mo siya para makita mo kung ano talaga yung behavior ng fine screen kaysa ibang mga patigas ginagamit natin sa Pilipiniana. So pagkatapos natin siyang malagyan ng marking, sukatin natin uli. Kung mag-shortage siya ng half inch, okay lang yan siya. Kasi kapag na buo na yan siya, tama lang yan siya. Mag-stretch yan sa may part ng bias. So, tingnan yung bawat side kung balance siya. Kasi dapat balance yan siya. Kasi kapag naiplansya na natin siya, mag-markings na yan, mag-dent na, magiging final na yung dent niya sa tayo, sa kanyang sleeves. Then, itahi na natin. Huwag muna natin tanggalin yung mga pin. So, mamaya na natin tanggalin yung pin kapag natapos na siya itahi. Kasi ibaliktad natin yung pin. Tapos, i-plancha. So, yung pagka-pin natin na baliktad, para hindi siya matamaan sa plancha ang pin kasi masusunog yan siya. So, ayan, at ready na yan i-plancha. So, sa pag-plancha, stable na yan ang niya, yung pleats at saka yung dent ng tayo sa sleeves niya. So, ganyan nakanipis siya kapag katapos niya matahi. Then, sunugan natin uli yung binawasan natin sa dulo. Sunugan natin uli siya para hindi siya masakit kapag masagi na siya sa Tapos hindi siya magbuhol-buhol sa ilalim. Kasi para siyang needle kasi kapag hindi siya na-sealed yung sa ilalim. Para siyang karayom na matutusok dun sa ilalim. So dito na part, ito yung sinabi kong Balenciana. Yung sa iba, ito daw ay Relinciana. So, whatever it is, basta ang importante, nakikita naman kung ano siya. So, Balenciana kasi yung natutunan ko dyan. So, yun ang karaniwan kong masabi, Balenciana. So, kung sa inyo ay Relinciana, sa inyo na din yan. Kasi iba-iba talaga tayo sa mga terminology dahil iba-iba yung mga language natin. So, 1/2 yung nasa ilalim. So, 1 inch din yung nasa pinakaibabaw na tahi. Mas maganda kasi ibalin siya na para hindi rin siya, safe din siya yung sa ilalim ba. Hindi siya marumi tingnan. Katapos niyan ay itahi na natin siya sa body ng bolero. Kahit bouncy yung fine screen, hindi naman siya mahirap i-manage sa pagtahi kung na siya na stable na yung pleats. Di katulad yung mga matitigas talaga na crinoline, mahirap siya itahi kasi masyado yung matigas. Ito yung fine screen, madali lang siya i-manage. Then pagkatapos siya i-attach armhole, yung pinaka-sealed natin yan is natin siya ng piping na 2 inches. Tapos i-double natin siya sa pagtahi para kapag binaliktad na natin ay hindi na siya mahirap itahi. Dapat piping talaga yung i-seal niya, hindi siya pwede na i-jing kasi kapag nag-edging tayo, sa katagalan yan, magiging masakit yung mga dulo niyan. Kaya dapat may piping siya, hindi siya pwede sa edging.
So, kapag dinouble natin yung piping sa yung pag-attach ba, yung bawat dulo attach na natin. So, sa pagbaliktad na natin yan is easy na lang siya. Kasi yung bawat dulo is natahi na. Yung center na lang niya, yung i-fold natin pa ilalim tapos tahiin. Para hindi na siya mahirap itahi. Dire-diretso na yung tahi natin. Hanggang sa ma-seal na natin siya lahat doon sa armhole. Meron na rin tayong vlog noon na ganito. So, iba yung pagkagawa ko noon kasi regular na size lang yun sa sleeves. Ito yun, maliit siya. At ang disenyo din sa isang vlog ko is may form siya sa may sleeve hole. So, ito, yung flat lang siya. So, kung napansin nyo, iba ang pagtuturo ko dito, yung paano siya paliitin, yung sukat, at saka kung paano siya yung technique sa may bias na part. Kasi karaniwan, nakikita ko dun sa mga ready-made na display, dun siya na part kasi nagka-problema. Mga bagong tips, bagong kaalaman, sana nagustuhan nyo. Kung nasa Facebook nyo napanood at hindi pa kayo nagka-follow, follow lang para ma-update ko kayo, or kung nasa YouTube man kayo nanood, subscribe lang para ma-update ko kayo kung mayroon akong bagong i-upload na video.